Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media kahit anong pilit na pagtatago sa kasinungalingan ng gobyernong ngagba ay tila lalabas at lalabas pa rin talaga ang buong katotohanan laban sa kasamaan dahil tila pinakita na nga ni Vice President Sara Duterte ang malakas na ebidensya na siyang tila gigimbal umano sa administrasyon ni Bongbong Marcos patungkol sa mga kabalastugang ginagawa nito sa ating gobyerno. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. May pasarig si Vice Presidente Sara Duterte kaugnay sa anunsyo ng pamahalaan patungkol sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ng Marcos administration sa gitna ng kampanya. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na ito'y isang budol tactics lamang ng gobyerno ni Bongbong Marcos dahil mistulang ginagawa lamang pang-akit sa mga botante ang matagal nang ipinangakong murang kilo ng bigas. Dagdag pa ni BP Sara ay tungkulin anya ng mga lingkod bayan na magsalita kapag may nakikitang hindi tama, lalo na kung malinaw na ginagamit ang mga patakaran ng gobyerno sa pansariling interes ngayong darating na halalan. Kung talagang paraan niya sa bayan ang 20 pesos kada kilo ng bigas, ay bakit ngayon lamang ito ginagawa ng gobyernong ngagba kung kailan nalalapit na naman ang botohan? Sa isa pang panayam kay BP Sara Duterte, sinabi nitong malamang na ang kanilang bigas na ibebenta ay para sa mga hayop lamang dahil tila hindi na ito pwedeng kainin pa ng tao dahil sa ito'y bulok na klase at baka makaapekto pa sa kalusugan ng mga kakain ito. Dahil sa naturang balita ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, tama lang ginagawa ni BP Sara. Isinisiwalat niya kung may kamalian, tama na ang pangbubudol, sawa na kami. Hay nako, kahit anong gawin ng administrasyong ito, wala na talaga kayong pag-asa. Tama na, wag na kayong pabudol. Vote straight, PDP laban, mga kababayan, para sa totoong pagbabago. Kung hindi nyo po kayang kainin ang bigas na yan na 20 pesos, ay hindi rin po pwede sa mga mahihirap. Tao kayo, tao rin sila. Kung sa tingin nyo kayo lang ang anak ng Diyos, ay nagkakamali po kayo. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yan ang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Hindi! Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry na, Duterte! 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 Ano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, sige mo din. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Siya natuwa.
Ganyan na lang. Para din pakita ninyo na pumayat na ako. Yes! Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Yes! Project lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! 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 Ayun, ma. Pinatawad ka na namin! Kayo lahat, kailan ang sedisyon. May kaso na kay Mukas. Ito. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap nilang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya, waning English say, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Yun lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay niya yon. Pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin, ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Hindi maibigay! Pa? Maibigay! Yan yung unang. Sabi po! Maibigay! Hindi si Amy. Lagi na lang bangan. Sorry na. Talaga maibigay! Nagbubudol. I'm sorry. Budol! Budol! Sabi ko, Duterte! 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 alam nyo, yung bangag na yan, hindi naman
ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Bangag. Oo. Buslot, butas! Pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya Adik. Butas! 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 Buslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Sorry, mami. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Magigan? Ang pinagdawalan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Hindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon nakinig ako sa iyo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin dito, kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Tama. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan, anong kapasidad niyan, at sino yan siya. Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil, ilang beses na kayo tumanggap. Magkano bilihan ng boto dito? Dami. 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing nga. Kabigas ang ano dito palitan? Ilang kilo? 5 kilo. So magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan na yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod, kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Tapos nung, ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi nyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang. Aminin ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. O. Bakit 1,300? Eh, ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000?
Hello sa mga viewers. Paki-share po yung live natin. Paki-share para mas makarami yung makakarinig doon sa sinasabi, update ni Vice President Sara Duterte. Paki-share po yung live natin. Paki-share po yung live natin para marinig natin yung update kay Sara Duterte. Please share our live. Please share our live. Paki-share po yung live natin. Sana po. Pamilihan ang boto. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Okay. Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? Yun At lang. bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Yun lang. Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanongin nyo naman yung sarili nyo. Thank you sa Ang nagbigay 195 nito ay viewers. Paki-share po. maging Thank leader you. ng bayan natin. Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay Thank you sa 200 viewers. niya sa inyo. Pera yan ha. Thank you sa 200 viewers. So, Paki-share po. tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Tigilan Huwag mo ako. matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman Paki-share, yung boto share natin. po. At pangalawa, kung sino man yung manalo, na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Hello sa Kaya mga kung sino man yung viewers. nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isa-isip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. Tama. At, Lisa, check ko lang kung nakikinig kayo. Ano yung isa? Anak! Oh, see? Hindi na nakikinig. Nadidistract kami sa row! Ano? Na-distract kami, ganda mo. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag ano, pag may palitan ng pera. Yung isa ay, ano, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? Kapasidad. Political dynasty! O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Kapasidad! Ako, pasitigan. Ay, grabe yun. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang naalala ninyo. Ano wala pa? Huwag makinig sa pangako! Huwag daw makinig sa pangako, Ay, sabi niya! Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso.